Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, April 7, 2026 at nag-green naman yung candle natin kaso hindi ganun kalaki. So, nag-up lang yung index ng 0.16%. So, nag-close tayo ng 5,957.87. So, matamlay pa rin yung market. Nag-berde nga siya pero konti lang naman yung gumalaw. So, nakikita pa rin natin malakas pa rin yung net foreign sell. Another 991.31 million. So more or less nasa 4 billion. Laki, no? 4 billion yung lumabas sa market natin. Kaya kung may konting spook lang doon sa doon sa bandang Iran, 'di ba? Lalo na ngayon, may 48 hours deadline si Trump sa Iran para sa peace deal nila. So pwedeng ma-spook yung market. Madaling madaling ano to eh. Wala na tayong masyadong support sa market. So, madaling bumigay yung mga stocks natin during this time. Ayan, cautious lang. Pero syempre, may mga pumipitik pa rin dito. Ayan, nakalusot si dito kanina, di ba? So, tama yung hinala natin kahapon na magbe-breakout na nga siya for today's trading natin. Okay? So, global markets, mix yung galawang kagabi ng US market. Pero ngayon, maganda yung futures. So, European stocks maganda yung galaw. Sa Asia, medyo mix siya ng konti, no? Tapos sa crypto, yung huling tingin ko, nasa 69K pa rin naman si Bitcoin natin. Okay? So, nauna sa lista natin si dito, nag-up siya ng, ilan ba to? 10.77%. So, meron siyang 1.03 million net foreign sell. Ayan, napansin na rin siya. Maganda yung setup niya eh. Di ba? Parang may nag-iipon, then suddenly nag-breakout sa MA 100. Tapos si Agio, another good movement. Di ba kahapon nag-move siya? Tama ba? Nag-move ba siya? Ayan. So, pero huli kong tingin, nag-up siya ng 10.24%. Tapos si Plus, ayan, up and down lang naman to. So, 5.44% up kanina. Then, meron siyang 24.3 million net foreign buy. Tapos si AGI, ito, breakout. So, panalo yung mga AGI holders. Meron siyang 5.05% na gain. And then, 6.91 million net foreign sell. Manila Water. So, nag-up siya ng 3.54%. And then, meron siyang 24.51 million net foreign buy. Tapos si Petron Corporation, nag-up din siya. So, hopefully bounce na to. Nag-up siya ng 3.45% and then 150K net foreign sell. Okay? So, matamlay majority ng mga stocks pero merong pumitik sa mga nandito sa PSE market natin. So, disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po to. So, huwag niyong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then, follow mo lang po ako as usual dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang or kung gusto mo, join ka dito sa trading group natin. So, andyan po siya. Tapos sa mga nakasubscribe, as usual, maraming salamat sa mga viewers natin. Ayan, so pababa din yung yung views natin. Company reviews, mga sample trades sa market. So, check mo na lang yan. May example. Basic indicators, technical analysis natin, fundamentals, yung mga risk management, and basic learning sa PSE market. Sa crypto naman, follow mo na lang po ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ko to, subscribe ka lang para updated ka sa mga play to earn games, cryptos, mga trading platforms sa crypto na nire-review natin. Okay? So, andyan po sila. Social media, Facebook account na Palaboy Trader or Facebook page. Pili ka na lang po para makita mo kasi updated yung mga reviews natin. Tapos sa Twitter, okay. So, ano ba? Okay, meron na tayong summary. So, pinaka-gainer natin for today is mining, no? Pero hindi ganun ka-explosive. So, nag-up siya ng 1.85%. Si PXP yata to eh. Tapos, holding firms, nag-bounce siya ng konti. 0.58 kasama na finance at 0.58%. So, laglag si property pa rin. Negative 0.33%. Ayan. Pero syempre, pinakaayaw natin araw-araw pa rin net foreign sell. Konting shock lang yan. Sabi ko nga, magre-retest ulit tayo sa support. Pero hopefully wala, di ba? Inaantay natin yung 48 hours deadline ni Donald Trump. Okay? So yung pinaka-catalyst natin dyan. Foreign funds sold, BDO, China Bank, Security Bank, Call, ACN, ACR, CREC, CNPF, DNL, GSMI,
AGI, LTG, SM, Alimeg, RCR, dito Converge, ICT, Bloomweb, Pure Gold, Robisos Retail, 18 Nickel OGP, Foreign Funds Bot, AUB, BPI, East West, DHI, APF Gen, Manila Water, Axilum, Emperador, FCG, AC, Aboitiz, Costco, Crete, FLI, Globetel, Cebu Plus, APX, PX. Okay? So sa closing natin, marami nagberde, pero malakas pa rin yung drop ng iba, no? CNPF nag-drop 3.45%, Emperador minus 2.32%, SMPH minus 1.87%, and Jollibee drop din siya ng 1.79%. So winners, plus 5.44%, Ayala Corporation, 2.87%, ACN, 2.71%, DMC 2.12. So April 28 yung ano yung decision natin kay SCC at saka kay DMC. Globe 1.54% para doon sa bidding nila, di ba? Okay, tapos si Nickel gets 9 billion financing. PhilWeb to power Newport's online gaming platform. Robinson Land deployed the full 6.21 billion raised from its block placement of shares in RCR, with nearly a third of the proceeds funneled into one integrated development in Taguig. Okay. So, Philippine inflation, mataas ngayon, syempre dahil sa gasolina. So, 137 yata, di ba, yung diesel. So, jumps to 4.1%. Okay, mataas yung inflation natin. Not so good sa stock, syempre. Web, yung Newport Resorts Tandem. Macro Asia, ayan, maganda pala yung earnings niya, 28%. Okay. Tapos, no trading day na naman tayo. Shortened na work week na naman tayo. Pero April 9, so bitin yung Friday, no? Marami siguro nga absent. Pagdating ng Friday, kasi napagitnaan, April 9, so araw ng kagitingan. Ayan, wala tayong trading day. Share buyback, Fruit, Mrs. G, AJI, Ali, Meg, at saka si OPM. SEC said it's confident it can secure an extension of its coal contract by submitting a compliant mining plan despite technical challenges like water intrusion at deeper levels. Okay, so tumaas nga yung inflation from 3.2 noong February tapos 4.1%. So first up ng trading natin, laki ng drop ni CNPF kanina pala. So nag-drop siya kanina 12 to 5.25%, SMPH 5.27, tapos si Emperador is 2.06%. Tapos sa winners natin kanina, Metrobank 1.65, tsaka si Plus 1.46%. Monde 1.23%, tapos si Ayala Corporation is 1.05%. Robinson's Land has seized a 9-hectare foothold in Mindanao's primary gateway. Maraming projects si Robinson Land natin. Pure Gold Q1 2026 results, hindi ko na nakita, wala ko na repost. PhilWeb partner with Travelers International Hotel. So ito yung sa AGI, di ba? Tapos si ACN data confirms ACN residential res commanded 65%. Okay. Si SCC through April 28 coal block auction, win is regulatory overhang remove. Dividend yield of, ayun, laki pala ng yield pa rin neto, no? 10 to 13.85%. So, pangit naman pag matanggal si SEC, di ba? Alam ko marami sa mga nagpo-post madalas sa social media, sa Instagrams. So, galing sa SEC yung mga dividends, di ba? Yung mga millionaire, yung mga maraming pondo sa dividendo. Siya yung target. Kaya maraming ma-apekto dyan kapag hindi siya nanalo sa bidding. Flamignano named Del Monte Philippines chief. Iran's proposal includes rejecting ceasefire calls for end to war. Ayan. So gusto rin naman niya mag-end yung war. Kaso may nagano pa sila kung ano yung mga deals na pwede niyang gawin. So 50 days pa rin naman daw yung palugit natin sa oil sa Pilipinas. So and then meron siya ditong arrangement with Iran. So parang pinalalampas mo yung mga bound sa Pilipinas na gasolina. First on, ano ba to? 37 billion utang. May may nangyaring hidwaan dito sa ABS-CBN pero hindi natin papansin kasi nga hindi naman gumagalaw masyado yung kanyang
pinaka-price action. Okay po. So yun lang yung manabasa natin na news. Patalastas ulit sa mga bago sa channel natin. As usual, yung Patreon po. So kung gusto nyo ng guide sa trading sa market, sali lang po kayo sa group natin. So ito yung sa channel natin na isa. And then yung isa sa YouTube, di ba? Yung membership natin doon. So check mo lang po. Okay, so punta tayo dito sa index. Hindi tayo makawala. Nandito pa rin tayo sa 5.8. Papunta dito sa 6,100 na range pa rin tayo. Okay? Pero nangangamoy pullback kung hindi matuloy yung peace deal doon sa Iran tsaka US. Kasi nga, madali na to mag-pullback. Tingin ko, gap down to kapag nagkataon. Kasi tuloy-tuloy yung net foreign sale natin. Pang ilang araw na to. 4 billion na, di ba? Yung bilang natin na net foreign sale. So, not so good for the short term. So, yung RSI natin, mahina pa rin. Hindi makalampas dito sa 50. Although parang may setup yung, yung MACD formation natin. So, go or no go yung ceasefire. Yun yung labanan natin ngayon dyan. So, 5,957. Nag-up yung index nga ng 0.16%. Pero 900 billion yung net foreign sale. Okay? So, punta tayo sa mga winners. So, dito nga, ayan o. So, nag-breakout na siya. Ayan. Okay, binomba si dito natin finally. So 10.77% si Aguiw. Malit yung volume niya, madali siyang galawin up and down pero nag-close siya malakas pa rin 10.24%. Tapos si ano pa may volume plus so 5.44% AGI ito breakout si AGI 5.05% very good. Tapos si sino pa Cebu 4.05 lumalaban na rin siya. Manila Water, ito malapit na kasi yung breakout to eh. Panalo to kasi may dividends na binigay last time. Petron up 3.45%. Ayan, hopefully bounce. PXP 3.27 on the way pa rin sa breakout din. And then lastly si Ayala Corporation up ulit ng 2.87%. Okay? Pabalik din naman si Ayala Corporation and Shell PH pala 2.83%. So dito naman sa mga losers, si Mrs. G nag-drop ng 5.93% ex-date o ex-date niya 5%. So kinain niya yung dividendo niya. Si Apollo minus 3.9%. And lastly, may volume na lang Sino pa? Emperador minus 2.32%. So hindi ba mahina yung mga yung mga alak natin? Kasi may bagong ordinance sa Manila, di ba? Bawal na mag-inuman sa kalsada. Ayan. Uhulihin na daw kayo pag madalas kayong uminom niya. Lalo yung mga mahilig mag-video okay sa gabi. Merong curfew. 10 p.m. yata kung tama ako doon sa sa balita. Ayan, ingat na lang sa mahilig uminom. Okay, and then punta tayo dito sa global market. So, mukhang maganda mamaya yung trading. S&P futures plus 0.11%. Dow futures plus 0.17, Nasdaq plus 0.06%. So okay yung futures. Okay pala kagabi. Nakala ko mix yung galaw. Maganda pala yung bounce kagabi ng US. Pero mix ng konti yung European and then mix ng konti din yung Asia. Pero mas marami yung verde for today's trading natin. Okay? So crypto medyo nagda-drop pero 69K pa rin si Bitcoin, Ethereum 2.12K, tapos si BNB 604, Sol 80, laglag si Sol. And then si Dodge is 0.09. Okay? So balik tayo dito. Pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. Okay, so finally, gumalaw si dito. Ayan, nagkaroon po siya ng breakout. Natuloy na rin yung breakout niya. Ang tagal na rin niya, no? Since ano pa to? Kailan ba yung huli niyang breakout sa MA 100? Ang lalim din niya eh. Noong January pa last year. Ayan, so may gitsang taon. Good sign, di ba? Kasi ang tagal eh. Halos more than 1 year na hindi siya maka-breakout. So ngayon, nag-breakout siya sa MA 100. So yun yung pinaka-support natin. And then itong ginuguit natin sa 0.7. Yun yung pinaka-resistance area natin. Okay? So ito yung bagong trading range na pwedeng puntahan nitong si dito natin. Wala tayong catalyst na nabasa sa kanya. Siguro price action lang to. So wala kasing matrade, di ba?
And then nagkaroon siya suddenly ng malakas na volume. So bullish na yung RSI level natin. Tapos okay din yung tsura ng MACD formation. Medyo obvious na. Pero hindi pa naman overbought yung RSI level natin. Okay? So malakas yung sipa niya kasi meron pa siyang weak dito. So umabot siguro to ng mga 12-13% kanina. So nag-close siya dito ng 0.72. Meron siyang 10.77% up, pero net foreign sale ng 1.03 million. Ayan. So malaki yung trading volume niya. Binomba. 38 million. Baka meron pa to. Ayan, daming traders ngayon dito. Kahit dito natin. O mali mo, may news siya na paparating na hindi natin alam. Okay? So good. Next, si Agio. Konti lang volume pa. Hindi pa rin, no? Pero ang lalakas ng sipa niya. Nagsiso kanina. Ang dami siguro ng shakeout dito sa drop na to. Nag-gap up, tapos nag-drop na 13% and then nag-recover yung pinaka-price action natin. So, breakout na doon sa trend channel. Ayan. End of the day na naman siya binomba, no? 235 eh. Ayan. Okay. So, good sign. Para kay Agio natin, ito yung trend natin sa kanya last time. Ayan. So, nasa resistance area o malapit na siya kasi yung pinaka-peak natin last time nandito sa DOS o 1.9. Okay? So, good sign. Kailang overbought. Okay. Pero kung may volume to, maganda galawan nito, 86% yung RSI natin. Kasi nga magaan lang naman tong si Agio kaya wala pang 1 million pero nag 10% na yung galawan niya. So hindi pa pinapansin ng mga big boys, mga small boys yung nagpa-pump sa kanya. Ayan. Okay? So good sign. Actually, maganda nga i-breakout to eh. Kaya nila i-breakout to kasi 1 million na volume lang. Malakas na yung sipa po niya. So, nag-close siya 1.83, up siya ng 10.24%. Next, plus. Diyan pa ba yung mga diamond holders ng plus natin? So, finally, nagkaroon siya na magandang galaw. Meron siyang Doji pala dito. So, support is 14.8 and tignan natin kung makabalik ulit tayo dito sa 19.95. May earnings siya dito is negative 0.16%. Malakas pa rin yung earnings niya kasi may dividends pala tayo dito na 4.48% noong March 31 yung index niya. Okay, malakas pa rin yung kita niya 12.56 billion. Ayan, so may puhunan si Plus natin. Pero kailan kayo matutuloy yung mga Brazil project na ito? May na pa rin kasi below RSI 50 and then pabagsak pa rin yung itsura ng MACD formation. So hindi pa masyadong obvious, wala pa masyadong sign ng reversal kasi pabagsak yung trend niya dito sa MA9. Okay. So may pampalubag loob. Naggalaw. So nag-close siya 15.88. Up siya ng 5.44% and 24 million net foreign buy. Next, Agiw at saka si AGI sabay na gumagalaw. Lakas yung sipa ni AGI natin . So based dito sa galaw niya, nag-breakout na siya. Okay, maganda to. Since October or since May last year. Ayan, so malapit na mag-May. Halos 1 year din siya dito sa bandang ilalim. So nag-breakout, very significant. So next target is 11.47. Pero kung susundan mo is trend channel o breakout pala siya. O di ba? Good sign. Ayan, nag-breakout siya dito. So next na trading area is itong malaking bounce na to last time sa kanya. Hopefully matuloy yan. Kailang overbought na rin pala siya. 75 yung RSI level niya. Ayan, so maganda. 75.68. And then maganda rin yung direction ng MACD formation natin. Pataas din po siya. Oh. Malaking big cap tong si AGI natin nasa 87 billion pero naitulak siya ng 102 million na volume, traded volume. So nag-close siya 9.98, 5.05% up and negative 6.91 million. Wala namang babasang catalyst dito kay AGI natin. Okay? Next, Manila Water. So base sa galaw niya, hindi naman siya bumawi lang siya sa drop niya from the last 2 trading days. 3.54%. Nag-close siya 42.45 pero net foreign buy kasi ng 24.51 million.
meron siyang more than 4% din na dividends. So kaya natin siya sinama kasi significant yung galaw. Malapit na kasi mag-breakout yung galaw din niya. Oh. Kung titignan mo yung buong picture niya. Oh. So on the way siya sa breakout. Oh. Pag, lalo na siguro pag nagkaroon ng ceasefire, di ba? So good catalyst para sa kanya yun para tumuloy yung breakout. Hopefully matuloy na siya kasi ilang beses na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pang-anim na attempt ni Manila Water dito sa 42.5. Ang maganda sa kanya, pag nag-pullback siya, hindi ganun kalaki. So, may chance talaga ng breakout. Malaki yung chance, kumbaga. So, 42.5 nga po yung closing price natin. Okay? Yung RSI is okay and then okay din yung MACD formation. And then lastly, Petron Corporation. Saglit, si Shell PH ba gumalaw? O, gumalaw nga din pala siya. Okay, so good. Sa mga sitap, gumalaw ba? Hindi. So, si ano lang, Petron at saka si Shell ang gumalaw. So, maganda sa kanya, meron siyang Doji dito sa bandang baba. And then, sinusundan na siya ng green candle. So, hopefully, potential reversal para sa galawan ni Petron Corporation. Hindi pa siya nakalampas sa RSI 50. And then, pa-downtrend pa rin yung direction ng MACD formation. Pero good sign yung green candle natin for today. So, nag-close siya 3 pesos plus 3.45% and then 150 NK net foreign sell. Okay po. So, last trading day natin, bukas ulit kasi Thursday is holiday. And then Friday is, meron naman sa Friday, may trading day tayo. So, medyo bitin ng konti ulit yung trading week natin. Hopefully, hindi ganun kalaki yung drop na market natin. Pero hindi pa rin natin makita na mag-bounce for the short term dahil meron tayong utang na net foreign sell na total na 4 billion sa market po natin. So abangan na lang natin ulit yung news sa Strait of Hormuz at saka sa US-Iran war. So yung closing natin na 5.9 mahina pa rin yung markets natin. Okay po. So yun lang muna. Bago time close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palavi Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Andiyan lang yung channel natin. And then crypto ko to. Follow mo para sa cryptos update. Palavi Trader na Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mag gusto ng guide sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.